Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo, lahat po ng sumusubaybay sa programang Daily Mana. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, at sa oras na ito ay pag-aralan po natin ang salita ng Diyos na pinamagatang The people living in darkness have seen a great light. Sa Matthew chapter 4 verse 16, sabi po sa wikang Banyaga, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ama, salamat muli sa salitang maihayag sa araw na ito. Salamat sa karunungan at kaalaman, at pagpalain mo kaming lahat sa salitang aming mapag-aralan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The people living in darkness have seen a great light. Always remember na ang ating pag-aaralan po ngayon ay kung sino man na mga tao na namumuhay sa kadiliman or isang bayan. Sabi nga dito sa wikang Tagalog, itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning ilaw. Liwanag na taglay, nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalumagi sa lilim ng kamatayan. Ang itinutukoy po dito na bayan na naglulumagi, no, naghahapuhap ng sabi nga ay sa dilim, naghahapuhap sa dilim, na kung saan ngayon ay nakakakita ng liwanag, ay walang iba po ang bayan ng Galilee. Galilee symbolize a high consciousness of life, because Galilee associated with mountain. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 12 to 15, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Tinutukoy po dito ay si Juan Bautista. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Verse 13, ngunit hindi na siya sa Nazareth nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilee, sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Verse 14, sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Sabi niya sa verse 15, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat, sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Ang tawag nila sa Galilee ay bayang naghapuhap ng dilim, at bayang, sabi nga, Galilea ng mga hintil. Always remember that Galilee ay na-prophesy ni Propeta Isaiah. He said, people of Galilee walk in darkness. So, pinatunayan niya sa Isaiah chapter 9 verse 1 to 2. Nahawi na ang dilim sa bayan ng Malaon ng namimighati sa mga nakaraang araw. Inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito, mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga hintil. Sabi niya sa verse 2, nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon ng nasa kadiliman, na mamanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Kaya dito nating makikita na ang Galilea ay ganun na lamang kamahal ng ating Panginoong Jesucristo
Nang nalaman na niya, wala na doon yung forerunner na siyang propeta na ang kanyang pinsan sa biological na si Juan the Baptist ay kinulong na, and that's the beginning of our Lord Jesus Christ, His first missionary journey. So makita natin na talagang kita niya na ang people of Galilee ay namamayani ang kadiliman, ang kasalanan sa lugar na ito. Dahil tinawag din ito na bayan ng mga hintil. Always remember, nasa panahong iyon ay very discriminated ang mga hintil. Ika nga, yung mga hintil ay kung sa kahoy pa, ay panggatong sa impyerno. Dahil wala silang takot sa tunay na buhay na Diyos ng bayang Israel. At makita natin na ang mga hintil na ito ay number 1 na nag-influence sa mga tao roon sa Galilea. Kaya isang cause ng mga kasalanan ay ang pamumuhay ng mga taong hintil na nag-submerge sa lahi ng mga Israelita. Kaya si Jesus Christ, nung nalaman na niya na wala ng propeta na gumagawi doon na si Juan the Baptist. So, bumalik siya sa Galilea. Galilee was the first venue for most of Jesus' ministry. And his first preaching is repentance. Si Juan the Baptist, lagi niyang paulit-ulit ang kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos na magsisi na kayo, tumalikod na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. So Jesus Christ, when He start His preaching, sa kanyang ministry, ay doon po sa Galilee. At ang kanyang number 1, unang preaching, in Matthew chapter 4 verse 17, sabi niya, magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. So pinatuloy ni Jesus Christ ang ginawa, na pangangaral ni Juan the Baptist. At dito nating makita na gano'n na lang ang kanilang sigaw sa kabuuan ng bayan ng Galilea, na Galilee ng mga hintil, bayan na naghapuhap ng sa dilim at naghahanap ng liwanag. Always remember that Galilee, it was located in modern-day northern Israel, which in Jesus' day was part of the Roman Empire, one of the 3 provinces of ancient Palestine. It included the whole northern section and the country, the Jordan River and the Sea of Galilee, forming the eastern border. Kaya makita natin na talagang itong Kanaan na siyang naging Galilee na ngayon, na kung saan ay tirahan ng lahi, Sabi nga, lahi ni Aser, ni Zebulon, at saka ni Naphtali. So, tingnan muna natin bakit sinabi ni Isaiah at Matthew na ang bayan ng Galilea, lupain na ibinigay ni Joshua sa mga angka ni Aser, Zebulon, and Naphtali, ay nakabalot ng kadiliman. Kasi pagkatapos namatay si Joshua, pagkatapos niyang ibinigay yung mga hangganan ng lupain ng bawat lahi ng 12 tribes,
pagkatapos niyang namatay, itong sa Galilee, no, na lugar, na bayan, ang nakatalaga doon na manirahan ay ang angkan ni Asher, ni Zebulon, and Naphtali. So, bakit nakabalot sila ng kadiliman ang lugar na yaon? Kasi pagkatapos namatay si Joshua, ang mga Canaanites na dating nakatira doon ay, sabi nga, naging problema nila. Nahirapan sila dahil sabi ng lahi ni Asher and Naphtali, sabi niya, is it said that they dwell among the Canaanites. Clearly, the Canaanites ang tinutukoy na Gentiles. So, we're very strong, no? And could therefore be expected to exert an influence on their Israelite tribes with all the possible negative consequences. Always remember that the Canaanites ay mga witchcraft ang mga iyon, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. So, kaya madilim sa paningin ng Diyos at tinawag na mga chaos or madilim ang kapaligiran at ang kabuuan mula sa people hanggang sa land dahil sa mga ginagawang pagsamba sa Diyos-Diyusan na naiimpluwensyahan itong mga Israelitang nakatira doon na mga mula sa angkan ni Asher, ni Zabulon, ni Naphtali. Kaya mababasa yan natin sa Judges chapter 1 verse 31 to 33. So, ginawa kasi nila ang mga iyon na alipin, hindi nila pinalayas. So, yan din yung consequence nila. Hindi nila lubusang pinalayas nung kinonquer nila yung lugar na yaon, yung nakatira doon. Ang ginawa nila ay ginawa nila itong mga alipin. So, nung namatay na si Joshua, ayun na, hindi na nila kayang kontrolin itong mga Canaanites na ito na mga lahi, sabi nga, ay maglaon naging tinik ng kanilang mga liig ang mga lahi ni Bet-Samis at Bet-Anat, no? Ito, yung mga Canaanites. So, very strong ang mga Canaanites na ito, Gentiles, na mag-influence sa kanila upang sila ay mamuhay na isang makasalanan sa lugar na yaon. Ngunit nang ang ating Panginoong Jesucristo ay doon naninirahan, no? Umalis siya sa Nazareth at pumunta sa Galilea at sa Capernaum siya tumira. Doon ay nagkaroon ng liwanag ang bayang kay tagal nang naghahapuhap sa kadiliman. Praise God. Naganap ang pahayag ni Propeta Isaiah. At makita natin sa Matthew chapter 4 verse 13. Nagmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. So, maaari na sa bawat bansa sa mga kapanahunan natin ngayon ay pwedeng maging katulad ng bayan ng Galilea, kung saan ay maraming mga Diyos-Diyusan, kung saan ay ang pamumuhay ng tao, ang kanilang mga kasiyahan ay makasanlibutan, no? At sabi nga ay ang mga sinasamba ay Diyos-Diyusan, no? Mga nakatira doon ay witchcraft, mangkukulam, no? So, sabi nga, yun yung nagpadilim. Yan yung nagbigay ng lubos na kasalanan sa kabuuan ng sangkatauhan sa loob ng nakatira sa bayang iyon. Kaya, ganun na lang ang nais ng Diyos na bigyan liwanag ang bayang ito. Kaya, ang kanyang ginawa,
nung siya'y 30 years old, ay first ministry niya, first evangelism niya ay ang bayan ng Galilea. At talagang ang sigaw niya, repent, no? Sigaw niya, pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. So, Jesus Christ Himself ang nangaral. Always remember na sabi sa Matthew chapter 4 verse 16, itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas, yun, ay nakakita ng maningning na ilaw. Maningning na ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalumagi sa lilim ng kamatayan. Can you imagine? Hindi nagstay si Jesus Christ sa Nazareth dahil alam niya nangangailangan ng liwanag, no? Ang bayan ng Galilea. Kaya doon siya nanirahan sa Capernaum upang patuloy na mag-minister siya doon, upang magliwanag, magbigay ng liwanag sa bayan ng malaon ng, sabi nga, naghahapuhap ng kadiliman. So, Jesus' first ministry at Galilee, number 1, ang kanyang ginawa bilang isang liwanag, no, upang maliwanagan ang mga tao doon. He performed, sabi nga, miracles, no? He fulfilled miracles sa lugar niyon. Matthew chapter 4 verse 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinaguga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Grabe, Word of God talaga. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. So habang siya ay nagtuturo, nagpapahayag ng salita ng Diyos at nagpapaalala na ang lahat ay magsisi sa lahat ng kanilang nagawang kasalanan dahil malapit nang maghari ang Diyos. Pagkatapos na siya ay nangangaral, nandoon din ang kanyang paggawa ng signs and wonders and miracles. At siya ay nagpapagaling sa mga taong mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo. So, mga may sakit at karamdaman, He fulfilled to perform signs and wonders and miracles. At doon din nagsimula na mabuo ang 12 disciples. So, doon niya sa kanyang pag-evangelism, doon niya na nakita yung ability or yung kung sino yung karapat-dapat na gawin niyang kanyang 12 disciples. So, ganun din ang mga lingkod ng Panginoon. Pagkatapos ng evangelism, pag naipon na, saka tinitraining, at sabi nga, at sila ang tinitraining kung sino yung yung dapat na i-disciple upang maging katuwang sa ministeryo. So, ganun din ang ginawa ni Jesus Christ pagkatapos na tumugon ang kanyang 12 disciples. So, makita natin that disciples were called and teaching were given. Disciples niya talaga. Galilee stand as a significant witness to the gospel of Jesus Christ. So, yung result na ginawa ni Jesus Christ as the light of the world, as the light of Galilee, ay makikita natin na yung significant, naging witnesses of Christ, no? Ang bayan ng Galilea. So, mostly, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disciples, mga apostles ay mula po sa bayan ng Galilea. At sila ay mga simpleng mga tao lamang na namumuhay ng mga mangingisda, tax collector, at kung sino pa, no, na nakitaan niya na karapat-dapat na kanyang pagkatiwalaan upang maging witnesses ng kanyang mga salita, magpahayag ng kanyang mga salita at mag-witness kung sino siya, no, sa harapan ng mga tao. Always remember that our Lord Jesus Christ
is the light of the world. Jesus said, I am the light of the world. John chapter 8 verse 12. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, always remember, but have the light of light. Kaya makita natin na nung nagturo siya patungkol sa repentance, sa pagsisisi at ng mga salita ng Diyos, ay mayroon siyang believer, no, and follower. At makita natin, definitely ginawa na niya itong witnesses niya. At tunay nga na ang bawat mga salita na ipinapahayag ay siyang liwanag. At always remember na ang liwanag na ito is no other than is Jesus Christ. Nagpakilala siya sa John chapter 8 verse 12. Then Jesus spoke to them again. Sabi niya sa kanyang mga alagad, sabi niya, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kaya makita natin na pinatunayan niya na siya ang Diyos na nagbibigay ng liwanag sa buhay ng tao na nakahandang sumunod sa Kanya at magpagamit sa Kanya. At ang sumunod sa Kanya at nagpagamit sa Kanya upang maging lingkod niya, kailanman ay hindi na pagharian ng kadiliman, kundi mananatili sa Kanya ang liwanag. Ang liwanag is no other than is Jesus Christ. Kaya katulad ng Galilee, sa kabila ng kanilang kasalanan, sa kabila ng kadilimang kanilang pamumuhay, dumating ang liwanag sa lugar na yaon, sa katauhan ni Jesus Christ. At nung sila'y nanalig kay Jesus Christ at sumunod kay Jesus Christ at kasamang naglingkod at sila'y nagiging disciples, witnesses, nakikita mo na tunay nga na pinagharian na sila ni Jesus Christ na siyang liwanag. And that is the reason why na ang ginawa ng mga disipulo na nag-evangelize sa kabuuan ng mundo, tayo ay isa sa bunga, no, ng kanilang pag-i-evangelism or pagmimisyon upang sumunod sa Panginoon na magpahayag ng mabuting balita upang ipakilala sa lahat ng mundong ito, sa lahat ng tao na namumuhay sa kadiliman, na kapag tanggapin natin si Jesus Christ na siyang nagpakilala na liwanag sa mundong ito, ay at sumunod sa Kanya, ay maging katulad tayo din ng mga disciples na kailanman hindi nalalakad sa kadiliman, kundi manatili sa atin buong buhay ang liwanag ni Kristo Jesus. At the same time, habang tayo sumusunod at naglilingkod sa Kanya, tayo din ay nag-i-impart ng liwanag ni Kristo Jesus sa buhay ng mga tao dito sa mundo na hindi pa nga ganap na tumanggap kay Jesus. At sabi nga, upang maliwanagan ang kanilang isip at buong katauhan. At kapag ang lahat ng tao sa lugar na iyon ay nakatanggap ng tunay na salita ng Diyos na siyang si Jesucristo at na siyang liwanag, kahit gaano kadilim ang lugar na iyon, gaano kakiyos. Sabi nga, basta kapag nakapasok ang salita ng Diyos, nandoon, kung saan ang salita ng Diyos, nandoon ang liwanag. At kailanman hindi na magagapi at maging alipin ng kasamaan. Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, saan man tayo naroroon, we are the witnesses of the Lord Jesus Christ. At lagi niyang pinapaalala that He is the light of the world. Kapag mayroong isang tao sa lugar na iyon na alam natin ang lugar na iyon ay pinaghaharian ng kadiliman, hindi maaari na kapag
ipasok ang salita ng Diyos sa lugar na yaon, hindi maaari na manatiling madilim ang lugar na yaon. Talagang may isang tao lang dyan na tumanggap. Madadagdagan yan, maging 2 yan, maging 3 yan, hanggat masaturate na ng tunay na liwanag ni Kristo ang kabuuan ng sambahayan, ang kabuuan ng bayan, no? Sa pamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na siyang ilaw ng sanlibutan, na ang tinutukoy ay si Jesucristo na ating hari at tagapagligtas. Maraming mga taong makalaya sa kanilang pamumuhay sa lahat ng sulok ng bayan o ng lugar kapag sumunod lang tayo na dalhin ang liwanag na si Kristo Jesus, the Word of God, sa mang sulok ng mundo o saan man sulok ng bansa or ng lugar or ng bayan or ng barangay or ng purok. Always remember that our Lord is the light of the world. Na kung paano pumasok or nanirahan si Jesus sa bayan ng Galilea, na kay tagal na inalipin ng kadiliman ang bayang ito. Ngunit nang pumasok si Jesus, maraming nakalaya sa stronghold ng kadiliman at nakamta nila ang busilak ng kaliwanagan na hatid ni Kristo Jesus sa kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid, always remember at lagi nating tandaan na si Jesucristo ang Diyos, ang salita at siyang liwanag. Kaya kung saan may ipangaral natin ang salita ng Diyos, always remember na naroon ang liwanag. Kaya don't be hesitate na kung saan ka man naroon. Sabi nga, huwag matakot na mag-share ng salita ng Diyos for the sake lang sa buhay ng mga tao sa lugar na iyon, upang katulad ng bayan ng Galilee, ang mga lugar na kung saan ay nakalaan sa sumpa ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan, through you, sa pamagitan mo na nagbigay ng oras o lakas ng loob upang ipakilala si Kristo Jesus na siyang liwanag sa kanilang buhay at sa kanilang lugar. Sabi nga, through you ay makalaya ang bayang iyon sa lahat ng gawa ng kadiliman, at katulad ng bayan ng Galilee ay makatanggap sila ng tanglaw ng liwanag na mula kay Kristo Jesus. Kaya my dear brothers and sisters, sa pangalan ni Kristo Jesus, be strong at gawin natin habang may panahon pa. Huwag ipagkait ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Always remember na sa bawat pagpahayag natin ng salita ng Diyos, we snatch them from fire. Kaya nawa magkaroon tayo ng concern sa mga kaluluwa ng lahat ng tao. Hanggat sino yung gusto nating maabot, gawin natin sa biyaya ng Diyos and for the glory of our Lord Jesus Christ. Sasamahan tayo ng Diyos at tayo mismo ang siyang magliliwanag. Sa bawat maapakan ng ating mga paa, we decree and declare ang paghahari at pagpapatawad at pagliligtas ni Kristo ay sumasa bayang iyon. At makita mo, hindi maaari na hindi magliliwanag si Kristo sa bayang iyon. Kaya don't be hesitate na sumunod sa ating Panginoon, na magiging witnesses niya. Dalhin natin ang salita na si Kristo, na siyang liwanag ng sanlibutan. To God be all the glory. Ama, salamat, narito ang iyong mga lingkod, patuloy dalangin namin
ang pag-anoint mo sa amin, pagbigay ng lakas ng loob, concern, malasakit at pag-ibig sa buhay ng bawat kaluluwa. Tulungan mo kami. Let the Spirit of the Lord speak by us and your word put on the tip of our tongue. Saan man kami patungo, maipahayag namin ang iyong pangalan, na ikaw ang Diyos na tagapagligtas at siyang liwanag ng sanlibutan. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, na naway saan man kami pumunta ay gamitin mo kami mightily. Pagharian mo kami ng iyong pag-ibig at malasakit. Kapatid, receive the blessings of the Lord and the anointing of God. Receive the power and authority to use the name of Jesus to declare blessing and salvations and love, and to bind Satan sa buhay ng mga tao, and to declare blessing sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Mahal ko kayo kay Kristo Jesus, at lagi niyong tandaan, mahal kayo ng Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye po.